Tara ba? Uy, kanina ba? Josh, pasok ko para makita mo yung... Hindi pa siya nakakita ng lab eh. Oo. Ay, no, sa mga... Kasi ito na mga microphones. Mayroon may isa. Usually na lang ito mga E-Cola, Polyform. Ah, yes. Okay. Kanya i-view. Wow! Yung gusto ko kay Sir CJ. Nag-demo talaga eh. Sa mga test ni Ma'am Alma. Nino? Si Ma'am Alma. Yung metric na. Yun. May growth na ng material. Yung kulay pula, nasa gitna. Mga ano yung coliform. Oh, yes. Yes. Ano yun? Parang from single bacteria, dumami doon sa... Ayun. Tama. Anong agar yan, Sir CJ? MNDO. Special to for ano? Coliform. So yung mga malilinis sa water, dapat walang ganyan. So ito mga... So ibig sabihin marumi yan? Madumi yung water na yan. Yes. May pinanggagalingan na no? Dalawa lang yung nag-draw. Accepted. Merong accepted. Ang accepted nito ay up to 500 counts. So mga random bacteria lang yan. So 1, 2, dalawa. Pasali siya. So accepted until 500? Sa lahat ng klase ng bacteria. Pero pag E. coli at coliform, dapat 0 yung count. Ang fit pala pag E. coli sa coliform, 0 dapat. Galing yun sa mga fecal matter. Oo, fecal matter, yes. Sabihin na, Di ba, hindi pala malapit sa treated yung water mo pag ganyan. Okay, yung kanal. Ito, dito nagtetest yung microbiologist o kaya para yung nawala sa air dito kasi is clean air. So, siya, sterile air. Nalinis yung pag nakamalay siya. Kailangan talaga, microbiology na yan. 99.99%. Because? May air filter na tawag nila HEPA filter, high efficiency. Okay. High particulate something. Yes. Para hindi rin po, kunwari, kasi kung marumi to begin with yung lab, baka makontaminate yun. So instead na pumasa yung... Kasi hindi yan nila may mga dust particles. No. So yun, may mga kasamang bacteria din. Microorganisms. Malay nyo pasado talaga yung tubig eh, dahil malumi yung lab to begin with. Na-contaminate na mismo yung tubig. Dito siya tinatesta. Pero ang protection nito para dun sa sample, hindi para sa tao, yes. Para sa mga ibang... Para balance siya. Para sa pathogens naman, yung mga dangerous bacteria, usually kamay papasok, tapos may gloves pa yun. Pag ito, yung sample yung pinaprotect. Since hindi naman, generally naman yung coliform at saka E. coli, relatively non-pathogen. Pag-isabi mo na pati microbiology ka. Ayoko dito kasi microbiology. Ito mga way yung nabaglaw. Ay, si Glenn po. Hello. Hi, Glenn. Ay, ito. May fumes. Basta ito. Yung food. So, kung nag-work kayo with assays, may mga harmful fumes dito, palabas yung para namihan na siya protected capital sa kanya. Ano sample nyo ngayon dyan, Sir CJ? Mga
Analyze mo. Metals po. Metal. Chromium copper lead. Leadless ako. Sabi, bawal ng chromium copper lead sa fertilizer. Hindi naman. Yung chromium, yung copper pwede. Yung lead, main elements sila. Yeah. Usually kasi, yung micro elements na kailangan. Yung copper, cobalt, zinc, iron, manganese, boron, cobalt. Micronutrients ng plants. Shower. Gusto mo malinis. Ano yan? Aywa. Colorimetric. Saka sa tamaan ka. Ah, yes. Daming gusto nila. Oo. Ito yung parang tennis part ng Chem Josh. Pinasa namin ito makapal na method validation. Ay, ito naman ganito. Ito yung sa AS, Atomic Absorption Spectrophotometer. Pwede itong test halos lahat ng metals. Correct. Metal elements. So, arsenic, cadmium, aluminum, copper, sodium, potassium. Parang oven lang po. Nakita mo. Ayos, Ito yung malubong part. Like, usually kasi, para masabi namin na, kunwari, sinabi namin, this water contains 0.5 ppm of lead. So, tatanong ka agad sa amin, anong method yung ginamit mo to know that it's 0.5 ppm? Dapat may supporting method Yung pa. azid. Usually, standardized yung methods din. Kaya we do method validation. siyang burn. O, air yung ano nila. Air ang oxidizer. Yeah. Oh my goodness. Kaya siya Ang tinetest ko ay mga elements, metal elements. So, malalaman niyo dun sa kulay ng habang nag-ano si Sir Peter, usually ganito mangyayari. Meron kang light dito, light source. Lang. Yung hollow cathode lang. Hollow cathode lang for AHS. Dumadaan yun. ito ay... Ayun. Yeah. Usually, Iron. specific yung hollow cathode lamp mo for each element. So, Gusto mong i-test ang iron, gamit ka na. para po silang may fingerprint. Oo. Yung sinabi ko sa'yo nung naalala mo yung Absorption na yep, atomic Yan ang kasi absorption yan. spectra. For example, ang sodium kulay yellow. Yung flame niya. Yan na. Sodium chloride. Maging yellow siya pagka-present. So, pag pure Fingerprint water siya yun, talaga. usually, Ayun. color change. So, bigyan natin ang konting sodium. Table salt na. For example, tetest mo kayo yung sodium sa water. Ang dami niya na. Oo, sobra to. Oo, So, kung sobra. taas ang sensitivity. Oh, yes. So, Yellow nga. kung may sodium blank ka dito, ganyan din yung flame, ano niya, light na pinaproduce niya. Iba-block niya yung light na yun. So, makita mo na ina-absorb ng every atom yung atom ng sodium yung light na ini-emit niya rin. Example, yellow yung binibigay niyang light. So, yung sodium, ito, parang ito, may sodium din siya sa element. Magbibigay din siya ng yellow na light. So,
So pag tama nung beam of light dito, malalaman niya na inabsorb nung sodium yung wavelength ng light na yun, yung yellow spectrum na yun. So unique yun for every element. Ina-absorb nila yung mismong ini-emit nila na color. For copper, kulay blue green. For barium, kulay Red? green. green Strontium is bright Red. Red. Bright red strontium. Pati lithium, mas Strontium din, bright red ata. Medyo may pagka-orange ang strontium. Strontium. Ang lithium may pagka-violet. Yeah. Lilac nga ang turo usually pag lithium. Lilac ang Potassium. Yeah, potassium. Potassium, correct. Yun din yung pattern mo for fireworks, correct? Yung na-discuss natin. Yeah, yun na. Yun yung naalala yung sinabi ko kahit yung sa malayong planeta. Paano nila nalalaman na may hydrogen, may helium? Oo. Sa ilaw. Sa ilaw. Galing. So, napaprocess dito yung kung ano yung wavelength. Pinompute na rin mo na sa redshift. Wavelength, oh. Yes, yun yan. Even trace amounts pwedeng i-test it or even parts per billion. Kahit super onti na lang nung metal sir dun sa solution, malalaman mo yun. Kumbaga, 1 milligram, isang tuldok lang, sa isang ganito kalaking pot, Kaya pa rin. Yun yung ratio. Galing. Yung sensitivity niya, no? Kahit konting sample lang, Kaya good din siya for biological samples, sir. Yes. Like, kunwari, onti lang yung sample mo. Kaya may pa rin traces pa yan ng sodium dun sa Kanina. chamber. Meron ba kung parang colorless na yung parang green? Gray? Ako. Parang wala ko na-encounter din, no? Paano lang yung color na yun? Black and white siguro. Usually colored talaga sila. Visible light. Iba-iba per element. And yung iba, may mixtures din ng light. For example, ibang So meron din yung color parang table. Yung mas advanced Yes. na instrument dito, nasa yun? 5 million pinakamura. ICP. Medyo iba yung concept nun, atomic emission. Directly yung spectrum ng light. Saka ito, tama ba one element at a time to? Oo. Correct. Doon, pag ICP, Multiple. lahat na ng gusto nyo element makikita. Parang, kunwari ito sir, di ba iron yung nilagay mo dyan? Sa iron to. Iron lang Yung i-analyze mo dapat dito. Pag Okay. galitan nyo po yung kalong-katong lang to. Yun lang element na yan. Yes. Pero yung sinabi ni Sir CJ kanina na ICP, Combine, pwede. multiple element na yun. Like isang sample lang sir, kuha mo kagad lahat ng Lahat. elements. Marami pang... Ibig sabihin, multiple ba yung cathode, rays na? Hindi naman. Iba yung concept nila. Plasma na yung ginagamit, hindi na... Plain. Kasi pag plasma, mas mainit. For example, yung sun, plasma ball yun. So, lahat na ng light spectrum ng light, ng mga elements sa dito. Usually, parang meron ng Bible. Parang gano'n. Parang Bible for standard method. Like, kunwari, ganito po yung sample. Tubig, o kaya gusto mo mag-analyze ng metal from blood, metal from urine. Meron ng mga standard methods. Nice. Pwede mo sundin yun. Pero minsan, of course, each lab can tweak yung method. Pag nag-tweak ka ng method, yun, kailangan mo i-evaluate yun. I think, drinking water ang pinasaktan.